Magandang araw, mga kabatatas, mga katolits, mga karepapits. Nandito ulit tayo para sa isa na namang kontrobersyal na usapin tungkol sa pakikipagrelasyon. Ang babaeng madaming negatibong isyu sa buhay ay hindi mo dapat sinasalba. Kung napanood mo na yung dati kong video na tungkol sa babaeng dapat mong iwasan, tinalakay ko doon kung bakit dapat mong iwasan ang mga damaged goods at kung ano yung mga babaeng dapat pinipili mo. Sino ba yung madalas na nabibiktima ng mga babaeng damage? Yung mga lalaking disente, magandang trabaho, maayos ang buhay, mabait, higit sa lahat, kayang mag-provide sa pamilya. Bilang isang lalaki, dapat pinoprotektahan mo yung mga positive attributes mo na yung kakayahan mong maging self-sufficient para sa sarili mo at sa pamilyang gusto mong buuin sa hinaharap. Iwasan mo yung babaeng mga may mental health issues, emotional damage, lalo-lalo na yung mga hindi masaya sa buhay at saka yung palagi na lang malas. Tapos, lalo-lalo na rin yung mga single mother. Be smart sa pagpili ng babaeng ipapasok mo sa buhay mo. Hindi naman talaga visible yung mga totoong pagkatao ng isang babae. Lalo na kung kakampisan nyo pa lang na magkakilala. Pero once na nasa relasyon ka na, more likely, lalo na kung kinasal ka na, boom! Wala ka nang kawala. It's too late. Kasi nga, wala naman divorce dito sa Pilipinas. Madalas natatrap tayong mga lalaki sa mga damaged na babae kasi madalas sila yung mga magaganda, sexy, malakas ang dating o yung alindog. Yun nga lang, may tagong sayad. Kadalasan target talaga ng gantong mga babae yung mga lalaking mababait, mapangunawa, tsaka yung may abilidad na bumuo o bumuhay ng sariling pamilya. Sa issue na to, unang-una, hindi lang naman ang babae ang dapat sisihin dito. Kundi yung mga lalaking naniniwala na kaya nilang isalba ang babaeng nakilala nila. Sila yung proud sa sarili nila na kaya nilang panindigan, suportahan at mahalin ng buong puso ang babaeng pasok sa pisikal na katangian na gusto nila. Siyempre, natural sa ating mga lalaki, yung mga macho mentality na hindi basta-basta susuko sa mga simpleng bagay. Kaya, kumbaga, kung simple lang naman yung pangangailangan ng isang babae, kayang-kaya naman natin itong ibigay. Kumbaga, manilang. Madalas pagka ginagawa natin ito, nagbubus ito ng self-esteem natin na, alam mo yun, umaasa tayo na mas lalo tayong mamahalin at magiging loyal sa atin yung babae kung gagawin natin lahat ng makakabuti para sa kanila. Akala ng mga lalaki, pagka ginawa nila yung pagiging mabuti, mabait, dun sa babaeng damage na yon, ma-achieve nila yung matinding pagmamahal nito, tsaka magkakaroon sila ng happy ending. Wag kang magpanggap, hindi ka psychiatrist na pwedeng gumamot at baguhin ang isip ng isang damaged na babae. Yung mga gantong lalaki ay overconfident o arrogante kasi nga hindi nila nakikita yung kakalabasan kapag pumatol sila sa mga gantong babae na halimbawa yung biktima ng sexual abuse, babaeng may daddy issues, single mother, babaeng madaming naging sexual partner, at saka yung mga emotional damage na babae. Isang magandang example nito yung babaeng nabuntis ng boyfriend niya tapos iniwan siya nito. Siyempre, single na uli yung babae. Tapos, ikaw, nakilala mo siya. Medyo, alam mo na, malungkot, madaming drama sa buhay. Yan yung unang-unang clue mo para malaman na damage siya. Karaniwan sa mga lalaking ganito, iisipin niyang kaya niyang panagutan yung babaeng nabuntis, tapos aakuin niya pati yung anak ng ibang lalaki. Karaniwan dun sa mga babaeng nabuntis ng
boyfriend nila tas iniwan. Madalas sila yung mga magaganda at sexy. Siyempre, medyo iniisip ng lalaking mababa ang self-esteem na naka-jackpot siya kasi nga bibihira lang yung makakuha ng magandang babae. Isipin naman ng tangang lalaki na siya yung magiging tagapagligtas. At gagawin niya ito kasi naniniwala siyang mamahalin siya ng buong puso ng ganong babae. Isang katutak ang mga dahilan kung bakit hindi mo dapat sinasalba ang gantong babae. Unang issue, broken-hearted siya. Di malamang emotional damage talaga yan. Diba? Pangalawang issue, nabuntis siya. Meaning, hindi ikaw yung ama ng dinadala niyang bata. Pangatlong issue, hindi ikaw talaga yung mahal niya at gusto. Pang-apat, hindi mo alam o kabisado kung ano ang ugali niya. Pang-lima, kaya ka lang niya papatulan kasi naghahanap siya ng magsasalba sa kanya at mag-aako sa anak niya. Pang-anim, madami na siyang nagawang maling desisyon sa buhay at maling lalaking pinatulan niya. Pang-pito, hindi na siya masaya sa buhay niya dahil puro kamalasan yung nagiging desisyon niya at yung nangyari sa buhay niya. Pang-walo, mag-aantay lang siya ng lalaking darating sa buhay niya para isalba siya sa lahat ng issue sa buhay niya. Sa 8 issue na yan, sa isa palang babae, makikita mo agad yung mga issue na magdadala sa'yo kung bakit masisira ang buong buhay mo. Siyempre, yung mga lalaking overconfident at arrogante, hindi maniniwala dyan. Kasi nga, parang sabi-sabi ko lang yan, di ba? Para kasi sa akin, lalaking tanga-tanga lang ang handang akuin ang responsibilidad at isalba ang ganyang klase ng babae. Normal lang sa mga babaeng madaming negatibong issue sa buhay ang maghanap ng mga lalaking magsasalba sa kanila sa buhay. O more likely, hindi talaga nila gusto yung lalaki na yon. Hindi nila ito talagang mahal. Kasi nga, yung talagang mahal nila, yung lalaking nang iwan sa kanila at nakabuntis. Sinabi ko na rin sa mga previous videos ko na yung mga babaeng attracted sa lalaki, madalas doon sila nagpapabuntis. Yun lang, yung mga lalaking gusto nila, attracted sila, madalas, pag nakuha yung gusto sa kanila, iiwan din sila at hahanap na ng bago. Sinasabi ko ba ang mga bagay na ito para ipahamak ka bilang isang binatang lalaki? Sinasabi ko lang naman kasi ito para magkaroon ka ng idea at choice kung paano mo tatahakin ang magiging buhay mo sa future. At hindi rin naman invento lang itong pinagsasabi ko kasi kahit ako, nahook na din sa ganyang klase ng babae. Pero syempre, nung mga panahon na medyo bata pa ako, kulang ako sa karanasan sa buhay. Yun, kaya hindi ako tumagal sa ganung sitwasyon at hindi ako nagpakasal. Well, may nakalibin na rin ako dati. Syempre, yung mentality ko nung medyo bata ako, medyo mahirap makakuha ng babae na gusto ko, yung papatol agad sa akin. Habang nagsasama kami sa isang bubong, ang nagustuhan ko nun, sobrang maasikaso siya, yung todo concern, sobrang sweet, tapos sobrang sobrang bait niya. Yun lang, hindi siya nagtagal. After ng isang buwan, parang nawala na yung mga unang ginagawa niya nung mga unang linggo, pangalawa, pangatlo. Napansin ko, puro internet na lang at saka online games na lang yung ginagawa at ayaw niya magpastorbo. Madalas ginagawa niya to pag tulog na ako para sure na walang mga istorbo sa kanya. Sa mga dahilan nun kasi hindi ko nga masyado kinilala yung babae kasi nakilala ko lang siya sa online at hindi ko rin alam kung anong klaseng totoong ugali niya. Nalaman ko na lang yon nung medyo tumatagal na kaming nagsasama. Then dumating yung araw na palagi na siyang umaalis tapos hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko siya tapos sinabi ko na umuwi na siya sa kanila at huwag nang babalik dito. Tapos alam ko sa sarili ko na I am an asshole for doing that to her.
So, kumbaga nag-man up ako, naging responsable ako para sa sarili ko. Kaya napag-isipan ko na gawin yon kasi nga maling desisyon yung payagan ko siyang patirahin sa bahay ko. Hindi ko kasi masyadong pwedeng ikwento yung personal experience ko na yon kasi baka mapanood niyo tong video na to. Pwede kasing kasuhan niya ako ng cyber libel if ever na hindi niya magustuhan yung mga sasabihin ko. Kaya I keep it personal na lang. Actually, yung natutunan ko lang naman dun sa experience ko na yun, pag ang babae, madami ng naging partner at karanasan sa ibang lalaki, sila yung madalas sobrang damage na sila. Kasi nga, sobrang daming experience na nila sa lalaki, medyo alam na nila paikutin ang mga ito, amuhin, gawin ng lahat para gustuin sila. Tapos, syempre, ang ending mapapayag at makuha ka. Sa tingin mo, kung natrap ako sa mga panahon na yon, anong mangyayari sa buhay ko? Madami akong napapansing mga lalaking may edad na may asawa na. Madami sa kanila hindi masaya sa naging buhay nila. Yung sobrang damage na sila, nawalan na sila ng gana sa buhay. Madalas, inom na lang sila ng inom, lasing dito, lasing doon. Yun na lang yung inaatupag nila sa buhay nila. Ayaw na nilang magtrabaho. Madalas, tambay na lang sila. Oo, o kaya yung nakikipagchismisan na lang sa kung sino-sinong kaibigan nila o kakilala. Kasi nga, pagdating sa relasyon, wala namang libro o dummy guide kung paano pumili ng mga babaeng dapat karelasyonin at yung mga babaeng dapat mong iwasan. Itong video na to ay intended talaga para sa mga binatang lalaki na medyo bata pa kasi sila pa lang yung mga nagsisimulang buuin yung buhay nila. Pero napansin ko, majority sa mga nanonood ko ay ages 40 to 65 years old na. Kaya, kung ikaw magulang ka ng isang binatang lalaki, dapat simulan mo na pangaralan siyang maigi tungkol sa katotohanan sa pagpili ng babaeng aasawahin niya pagdating ng araw. Pag pumili siya ng maling babaeng aasawahin niya, masisira ang buhay niya. Teach them how to live the fullest. Pero madalas sa mga binatang lalaki ngayon, karaniwan sa kanila overconfident at napaka-arugante. Lalo-lalo na sa gagawin nilang desisyon sa buhay nila. Kasi nga sa isip nila, alam na nila ang lahat. Madalas din sa mga binatang lalaki ang pagiging impulsive. Kaya, kumbaga, pinipili muna nilang subukan tapos aasa na lang sa different result. Pero sa totoo lang, isa lang naman ang sagot doon. Don't be a captain saving a hoe. Hindi mo masasalba ang babaeng sangkatutak ang negatibong issue sa buhay. Huwag na huwag mong isakripisyo ang buhay mo dahil sa libog. Kasi panandalian lang yan. Hindi yan worth para masira ang buhay mo. Ang libog na yan ay trap na sisira sa buong buhay mo at sa maliwala ka sa hindi mo maisasalba ang babaeng iyon. Kasi kahit anong bait, pangunawa ang ibigay mo sa babaeng ganyan, hindi sila magbabago para sa'yo. Ipapasa at ihaako niya lang sa'yo ang lahat ng kanyang problema sa buhay, tapos hindi mo naman lahat kayang solusyonan. Hindi ka psychiatrist at hindi mo siya pasyente para gamutin kung ano man ang sira sa ulo niya. Ang mga babaeng madaming negatibong issue sa buhay ay hinding-hindi maisasalba ng isang lalaking mabait at mapangunawa. Tandaan mo yan. Ang nakakatawa pa dito, madami sa tao sa paligid natin yung kinukonsinti pa yung mga babaeng damage. Like, sasabihin nila na mas okay na asawain ang isang single mother dahil may karanasan na ito kung paano bumuo ng pamilya. Anong pamilya? Pamilya na naging dahilan kung bakit siya naging single mother ngayon at naghahanap pa siya ng kakuntsaba para makahanap ng bagong lalaki na magiging kaagapay niya sa pagpapalaki ng mga anak niya sa ibang lalaki.
Ikaw, isang binatang lalaki, bakit mo sosolusyonan ang problemang hindi mo naman ginawa sa umpisa? Dahil afford mo o dahil bida-bida ka lang o taglibog ka lang? Problema yun ng babae at kung sino man yung lalaking nakabuntis sa kanya, labas ka na dun. Hindi mo kailangang maging knight in shining armor sa mga ganitong babae. Madaming babae dyan na nasa wastong edad, na walang sayad sa ulo, walang anak, hindi malandi, hindi biktima ng sexual abuse, at higit sa lahat, ikaw yung magiging first choice sa buhay niya. It's too late na dun sa mga lalaking kasal na. Kasi nga, sira na yung buhay niya, wala naman divorce dito sa atin sa Pilipinas. Pero kung binata ka pa, tapos may nakilala kang bagong babae na madaming negatibong issue sa buhay na gaya sa sinasabi ko at dapat mong iwasan, pag naisip mo o naramdaman mo na kaya mo siyang isalba sa lahat ng kamalasan at kalungkutan niya sa buhay, umpisahan mo ng tumakbo. Kahit na karelasyon mo na siya, kung ayaw mong masira ang buhay mo, tandaan mo yan. Muli, ang buhay ng tao ay baluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito ay dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga karepapits, mga katols. Peace!